Hanggang saan ang magagawa mo para protektahan ang iyong pamilya, kahit paharapin mo ang pinakamisteryosong panganib sa ilalim ng karagatan? Tunghayan natin ang action, mystery thriller, na pinamagatang Kraken ng 2025. Magsisimula ang pelikula sa karagatang Arctic, kung saan ang mga geologist na sina Julia at Oscar ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pampasabog sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag na nagbababala tungkol sa isang bagyo. Kaya kailangan nilang umalis. Malapit doon, isang submarinong Ruso ang nakakakita ng mga tunog na may mataas na intensity na hindi kilala ang pinagmulan. Sa kanilang pagkagulat, tila tumataas ang ilalim ng dagat. Nagka-crash ang mga scanner ni Julia bago nagsimulang mabasag ang yelo sa paligid ng kanilang kampo. Gusto niyang kunin ang kanyang research bago umalis, ngunit walang oras, kaya hinihila siya ni Oscar papunta sa snowmobile. Samantala, sa submarino na tukoy ng koponan, na ang mga tunog ay may biological na pinagmulan at naghahanda para sa mga evasive maneuver. Gayunpaman, biglang tinamaan ang submarino ng isang bagay sa tubig. Sa ibabaw, sina Oscar at Julia ay sinusubukang makatakas ng mabilis, habang patuloy na nababasag ang yelo sa likuran nila. Sa kasamaang palad, lumilitaw din ang mga bitak sa harap, at ang snowmobile ay itinutulak ng tumataas na yelo. Nahulog ang dalawa habang sumabog at lumubog ang snowmobile. Di nagtagal, sumabog din ang kanilang kampo, at dahan-daang lumubog sa kamatayan ang mga natitirang siyentipiko. Samantala, patuloy na napipinsala ang katawan ng submarino at halos hindi alam ang gagawin sa kanilang mga upuan ang mga lalaki habang nanginginig ang lahat. Matapos ang ilang pagdurusa, nagawa nilang mag-open fire, at ang nagresultang liwanag ay nagpapakita ng ilang malalaking tentacles sa tubig. Isang lalaki ang napatalsik sa pamamagitan ng isang salamin na screen at nawalan ng malay dahil sa kanyang mga sugat. Isang opisyal naman ang nagawa pang magpadala ng emergency na pangpalutang bago lumubog ang submarino. Lilipat ang eksena sa headquarters ng Russian Marines, nalaman nila ang pagkawala ng submarino. Dahil ito ay may dalang napakahalagang mga armas, nagpadala sila ng rescue team para kunin o sirain ang mga ito. Ang misyon ay pangungunahan ni Victor, ang kapatid ng kapitan ng submarino. Nag-aalala ang kanyang pamilya na baka siya rin ay mawala, kaya binigyan siya ng kanyang ina ng relo ng kanyang yumaong ama bilang lucky charm. Sa gabing iyon, dumating si Victor sa pantalan at natuklasan na ang kaibigan ng kanyang ama, si Admiral Olshansky, ay sasama rin sa misyon. Nag-aalala ang first mate na baka masyadong matanda at masungit si Olshansky para sa trabaho. Nang sumakay si Victor sa submarino, maraming miyembro ng tripulante ang nagrereklamo na na-pull out sila mula sa kanilang bakasyon para dito. Sa kabilang pangyayari, naglalakad sina Julia at Oscar sa isang snowstorm, sinusubukang makakuha ng signal sa kanilang telepono. Nawala ang atensyon ni Julia sa screen at muntik nang mahulog sa isang bangin. Ngunit nasapo siya ni Oscar sa tamang oras. Sa sandaling iyon, nakakita ng signal ang telepono niya mula sa isang oil rig at tinawagan nila ito. Gayunpaman, masyadong maingay ang snowstorm, kaya hindi siya maintindihan ng mga manggagawa sa rig. Hindi nagtagal, nawala ang signal ng telepono at natapos ang tawag. Sa desperasyon, nagpasabog si Oscar ng flare, bago siya bumagsak. Sa umaga naman lilipat ang eksena, kung saan nakarating ang submarino sa lugar ng pagkakawala, at matapos ang maraming paghahanda, sa wakas ay sumisid sila. Napansin ng tripulante, na dinala ni Olshansky si Victor sa isang pribadong kwarto, kasama ang iba pang mataas na opisyal at pinabasa sila ng report, kung saan mapapansin natin na sila ay nababahala. Di nagtagal, kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa pagkawala ng naunang submarino. Sa kabilang eksena, makikita natin sila Julia at Oscar, na nagulat nang matuklasan ang pangpalutang, na natigil sa yelo. Nang malaman nilang may darating para dito, nagpasya silang itigil ang paglalakad at maghintay doon. Nang sa wakas ay nahuli ng submarino ang signal ng pangpalutang, agad itong nagtungo sa direksyong iyon. Bigla na lang napalilibutan ng maraming baliyena ang submarino, kaya sinubukan ng tripulante na bumaba nang hindi sila masasaktan. Isa sa mga baliyena ay aksidenteng tumama sa ulo ng rotary screw, kaya sinabi ni Olshansky sa tripulante na buksan ang sonar at hindi nila pinapansin ang pagiging concern ni Victor na baka masaktan ang mga creatures.
Nang ma-activate nila ang sonar, lumayo ang mga balyena, ngunit bumalik din sila na isang segundo lang ang pagitan. Nag-aalinlangan ang tripulante kung ano ang gagawin, hanggang mapansin nilang totoong lumayo na ang mga balyena sa pagkakataong ito. Malalaman nating lumalabas na may mababang frequency sound sa lugar, at tumataas ang seabed ng dagat. Mapapansin natin na isang malaking tentacle ang gumagalaw sa kadiliman at pumatay ng isang balyena sa isang salpok lang. Dahil dito, nag-aalala ang tripulante ng submarino. Dahil hindi nila matukoy ang tunog, habang meron na didetect ang radar na malaking bagay na paparating. Sa pag-aakala na ito ay kaaway, gustong mag-open fire ni Olshansky, ngunit binanggit ni Victor na hindi pa sila sigurado at inutusan ang tripulante na maghanap ng taguan. Sa kabilang eksena, pumasok ang submarino sa isang bitak sa pader ng yelo. Mapapansin natin na nanginginig ito tuwing tumatama at nababasag ito. Samantala, lalo pang lumalakas ang ingay sa radar at nagpapasakit sa tenga ng may suot ng headphone. Habang hinahabol sila ng misteryosong kalaban, napilitan ng tripulante na ihinto ang submarino dahil hinarang sila ng pader. Sa kabutihang palad, nawala na ang kalaban na humahabol sa kanila. Habang sinusuri ng tripulante ang pinsalang natamo ng submarino, pinagalitan ni Olshansky si Victor dahil sa mga mapapanganib na hakbang na hindi naman kailangan. Wala silang ibang magawa kundi umakyat sa ibabaw para sa pagkukumpuni ng mga nasira. Lilipat ang pangyayari, kung saan magkayakap sina Julia at Oscar sa mga bato upang subukang labanan ang lamig. Bigla nilang nakita ang yelo na nababasag, habang lumilitaw mula sa tubig ang submarino. Samantala, agad na nakita ng tripulante ang mga nakaligtas at lumabas upang salubungin sila. Matapos matiyak na walang armas ang dalawa, narinig nila ang kanilang kwento. Sa kabila nito, tiningnan ni Victor ang pangpalutang bago makipag-usap kay Olshansky, na nagsabi sa kanya na bigyan lang ng kaunting pagkain ang mga sibilyan at iwanan sila dahil baka mga espiya sila. Ngunit nakiusap si Victor sa kanila at sinabi na sumama sila. Pagkatapos dito, bumalik ang submarino sa ilalim ng tubig upang simulan ang paghahanap malapit sa pangpalutang. Samantala, matapos ang medikal na pagsusuri, pinakain sina Julia at Oscar. Sumama si Victor sa kanila sa mesa at ipinakita ang isang mapa. Tinatanong sila na ituro ang kanilang kampo at nagtatanong kung may nakita silang kakaiba. Nang ikwento ni Julia ang tungkol sa mga pampasabog, naging conclusion ni Victor na iyon ang dahilan ng paglubog ng barko ng kanyang kapatid. Pinag-usapan ng tripulante kung paano magpapatuloy. At sinabi ni Olshansky na dapat silang bumalik dahil sa mapanganib na misteryo, at dahil din hindi sila makakapagpadala ng emergency signal kung muli sila aatakehin ng kalaban. Ngunit desperado si Victor na hanapin ang kanyang kapatid, kaya inutusan niya ang tripulante na papuntahin ang submarino sa direksyon ng kampo ni Julia. Kinausap ng private ni Olshansky si Victor at binalaan siya na ito na ang pangalawang beses na magkakamali siya ng desisyon. Kapag nakagawa pa siya ng isa, ito na ang katapusan ni Victor. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Victor sa kanyang first mate ang kanyang pag-aalala, kung saan ayon kay Victor, kailangan nilang magmadali, dahil kung sakali na may natitira pang buhay sa kabilang submarino, ay malamang kakaunti na lang ang oxygen ng mga ito. Samantala, nakarinig si Julia ng kakaibang ingay at sinabi ni Oscar na ito ay ang sonar na naghahanap sa kabilang submarino. Makikita natin na nagpatuloy ang paghahanap ng ilang sandali hanggang sa ma-detect ng radar ang misteryosong kalaban na muling sumusunod sa kanila. Sinabi ni Victor sa tripulante na maghanap ng taguan tulad ng dati, ngunit ito ay isang bukas at lantad na lugar na walang mapagtataguan. Dahil dito, nagpasya silang magpadala ng emergency signal sa oil rig, at natuwa sila nang payagan silang makapagtago doon. Sa kabilang eksena, habang naghahanda ang submarino na umakyat sa ibabaw, nakita ng mga manggagawa sa rig ang mga higanteng tentacles na sumusulpot mula sa dagat at pinaandar nila ang alarm. Masasaksihan natin na nagsimulang umatake ang mga tentacles sa rig, sinisira ang lahat ng mga estruktura at nagdudulot ng maraming pagsabog. Nagpanik ang mga manggagawa at sinubukang tumakbo, ngunit walang mapuntahan dahil nagsisimula ng gumuho ang rig. Nawalan ng kontak ang submarino, at dahil dito, ay ginamit ni Victor ang periscope para imbestigahan. Makikita natin na natakot siya nang masaksihan ng mga tentacles na ginugunaw ang rig at ipinadala ang larawan sa mga screen upang makita ng tripulante kung ano ang kanilang kinahaharap.
Masasaksihan natin na tuluyan ng nasira ang rig, kung saan muling hinabol ng misteryosong halimaw ang submarino. Dahil dito, kinailangan ng barko na gumawa ng biglaang pag-iba ng direksyon, para makatakas mula sa panganib. May mga eksena na nagsimulang mahulog ang mga gamit sa kusina. Samantala, iniisip ni Olshansky na pangatlo ng pagkakamali ni Victor ang mga nangyari, dahil sa pagpapalaya ni Victor sa tripulante sa halip na umatake. Dahil dito, inihayag ni Olshansky na siya na ang mag-takeover sa pamumuno. Lilipat ang eksena, kung saan dalawang torpedo ang mabilis na pinaputok at matagumpay na tumama sa target, at dahil dito, confident na sinabi ni Olshansky na ganito dapat ang gawin. Gayunpaman, bumagsak ang mukha ni Olshansky nang marinig ang isang opisyal na nagsabing gumagalaw pa rin ang kalaban. Maraming torpedo pa ang pinaputok nila at isang pagsabog ang nagpakita na tinamaan nila ulit ang target, ngunit sa kasamaan palad, hindi pa rin ito sapat para patayin ito. Samantala, papalapit ang halimaw sa kanila at nanlumo si Olshansky. Dahil hindi niya na alam ang gagawin, at dahil dito, muling kinailangan ni Victor na mag-take over sa pamumuno. Ginawan ng paraan ni Victor na maging madali ang pagdalaw ng submarino at masasaksihan natin na nagawang iwasan ng tripulante ang karamihan sa mga paparating na atake. Gayunpaman, masasaksihan natin na tinamaan pa rin ng tentacle ang submarino at nagdulot ng pinsala. Bumagsak ang buong tripulante at tinamaan si Victor sa ulo, na naging dahilan ng pagkahilo niya. Makikita din natin na may ilang computer na nag-short circuit at ang isa ay nakapatong sa isang lalaki. Dahil sa mga pangyayari, ay nagsimulang lumubog ang submarino at masasaksihan natin na ginamit ng halimaw ang pagkakataon para umatake muli. Samantala, isang pagsabog ang nangyari sa torpedo compartment na nagpasimula ng sunog. Dahil dito, pinutol nila ang ventilation at isinelyo ang lugar, at naiwan ang 7 tao sa loob, na ginamit ang mga extinguisher para patayin ang apoy. Sa isang eksena, ay isa pang paghampas mula sa mga tentacles ang nagpabilis sa pagbagsak ng submarino at sinasabi ng radar na pinapalibutan na sila ng halimaw mula sa lahat ng direksyon. Sa mas malapit na pagmamasid, masasaksihan natin na isa itong halimaw na kung tawagin ay Kraken. Dahil hindi nila magagamit ang huling mga torpedo, pinag-usapan ng tripulante ang kanilang mga opsyon at sinabi ni Victor na lumipat sila sa silent mode, dahil karaniwang gumagamit ng ingay ang mga hayop sa dagat, kapag ito ay nanguhuli ng kalaban. Samantala, kinailangan ng mga manggagawa na pansamantalang itigil ang paglaban sa apoy, na nagdulot ng pagtaas ng level ng carbon monoxide sa torpedo compartment. Habang ang isang ingay mula sa halimaw ay nagpapasakit sa tenga ng communicator officer na nakasuot ng headphone, ay natatakot na nagtatanong ang mga lalaki sa torpedo room, kung ganito na ba sila mamamatay. Sa kabutihang palad, nagtagumpay ang plano ni Victor at makikita natin na lumangoy papalayo ang Kraken. Makikita natin na muli nang nakakagalaw ng maayos ang mga tripulante, pero sa kabila nito, ay kumalat na ang apoy at masyado na itong malaki upang apulahin ng ilang fire extinguisher lamang. Masasaksihan natin na habang may ilang lalaki na nasusunog ng mga apoy, sinabi ni Victor sa grupo na umalis na mula sa compartment at hayaan na masunog ang mga armas. Samantala, marami pang opisyal ang malubhang nasaktan habang palabas, ngunit nandyan ang natitirang tripulante, upang tulungan silang makatawid sa pinto, na kung saan naisarado na ito sa huling segundo upang pigilan ang apoy na sumunod sa kanila. Makikita naman natin na sa pamamagitan ng pagmamanipula sa pressure ng torpedo compartment, ay sa wakas napatay nila ang apoy. Pagkatapos nito, ang lahat ng maayos ang kalusugan ay ipinadala sa mga lugar na kailangan mag-repair, habang ang mga sugatan ay dinala sa infirmary o sa kanilang mga kwarto. Tumulong sina Oscar at Julia sa pagpapagamot ng mga sugat ng mga lalaki, na naging dahilan upang makuha nila ang tiwala ng tripulante. Inalagaan din ni Julia ang sugat sa noo ni Victor at may isang opisyal na nagtaka kung may gusto ba si Julia dito. Nang itinanggi ito ni Julia, ipinahayag ng opisyal na nilabag ni Victor ang mga patakaran para iligtas si Julia. Lilipat ang eksena kay Victor, kung saan tinanong niya ang opinyon ng tripulante tungkol sa sitwasyon at lahat ay sumang-ayon na kailangan na nilang bumalik, dahil wala silang ideya kung saan naruroon ang kabilang submarino, at wala sila magiging proteksyon laban sa Kraken. Samantala, ipinaalala ni Olshansky kay Victor ang kwento tungkol sa kanyang ama na naging bayani noon, dahil iniligtas ang mga tao sa isang insidente ng submarino.
ngunit namatay din sa pagiging bayani nito. Makikita natin na matapos ang maraming pag-aalinlangan, pumayag si Victor na dapat na silang umalis. Sa kabilang eksena, habang nagsisimula ng bumiyahe pabalik ang submarino, binabasa ni Victor ang huling liham na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Na-interrupt siya ni Julia, na napansin na may mga ibon sa kwarto ni Victor. Ipinaliwanag ni Victor, na nandyan ang mga ito bilang paraan para obserbahan ang level ng oxygen. Humiling si Julia ng mapa, at itinuro ang lahat ng mga lugar kung saan nakita nila ang Kraken pati na ang lokasyon ng kanyang kampo. Ayon kay Julia, inatake ng halimaw na ito ang maraming barko noon, ngunit bigla na lang nawala, dahil dito ay naging teorya ng mga iskolar na ang Kraken ay natulog ng mahimbing. Samantala, naging conclusion ni Julia, na ang mga pampasabog niya ang tumama sa isang nakatagong lungga at nagising ang Kraken. Malalaman nila dito, na kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang patayin ang sonar. Dahil kung hindi, ay maakit muli nito ang halimaw. Dahil mukhang naiintindihan ni Julia ang Kraken ng mabuti, tinanong siya ni Victor kung alam niya kung nasaan ang submarino ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Julia na karaniwang hinahatak ng mga pugita ang kanilang biktima papunta sa kanilang lungga, na posibleng doon pa din ang location sa dati nilang kampo. Samantala, naantala ang kanilang pag-uusap ng isang opisyal ang mag-anunsyo, na may nahanap siyang palatandaan. Pinatugtog niya ang isang recording mula sa mga sandaling sila ay nasa silent mode. At lahat ay nakarinig ng tunog ng isang bagay na kumakatok sa bakal. Sinundan nila ang signal at nakumpirma na ito ay nagmula sa kampo ni Julia, na nangangahulugang maaaring may mga nakaligtas sa kabilang submarino. Lilipat ang eksena, kung saan nagbigay si Victor ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagliligtas ng buhay ng tao at ang mga panganib na kanilang haharapin, at pagkatapos ay iniutos niya sa kanyang mga tao na dalhin ang submarino sa kampo ni Julia. Habang nasa biyahe, naaalala ni Victor ang kanyang pagkabata at ang araw na nawala siya sa mga bundok. Nakabalik siya sa kanyang sarili, nang marating nila ang lugar ng search area. Masasaksihan naman natin, na bigla nagsimulang lumipad ang mga rivets mula sa mga makina at pader sa buong submarino, at binabasag ang mga salamin at ilaw. Ibig sabihin nito, ay masyado na silang malalim, kaya pinaakyat nila pataas ang submarino. Samantala, napansin ng isang opisyal, na natagpuan nila ang isang napakalalim na bangin. At gusto ni Victor na ipadala ang mini submarine para imbestigahan. Dahil nasaktan ng isa sa mga piloto noong atake, nagboluntaryo si Victor na palitan ito at iniwan si Olshansky na mag-take over sa pamumuno. Pagkatapos dito, ay umalis ang mini submarine kasama si Victor at dalawang opisyal. Naririnig nila ang pagbasag ng bakal habang iniimbestigahan ang bangin na hindi pa nararating ng mga submarino. Masasaksihan natin na unti-unting naaapektuhan ng presyon ng sasakyan, kaya kung hindi sila makakakita ng anumang bagay agad, ay kailangan na nilang bumalik. Nang marinig nila ang echo, pinuntahan nila ang direksyong iyon at natuklasan ang daan-daang lumubog na mga barko, na nangangahulugang tama ang teorya ni Julia at ang mga alamat. Sa bandang huli, natagpuan nila ang kabilang submarino at napansin ang lahat ng pinsalang natamo nito. Sa kabutihang palad, buo pa rin ang ilong ng submarinong ito, kaya maaaring may mga nakatago pa roon. Sinubukan ng grupo na lumapag ang mini submarine sa ibabaw nito, na naging mas mahirap kaysa sa akala nila, dahil sa malalakas na agos na nagaganap. Matapos ang maraming pagsisikap, nagawa nilang makonekta ito. Pagkatapos, nagsuot si Victor ng diving gear at tumawid siya sa koneksyon. Kumakatok siya sa kabilang submarino bago buksan ang hatch, at natuwa siya nang matuklasan na buhay pa ang tripulante na nandito, kabilang ang kanyang kapatid na si Alexander. Ipinadala nila ang balita sa pinanggalingan nilang submarino at nagdiwang ang lahat. Samantala, ipinaliwanag ni Alexander na iniwan niya ang submarino sa silent mode mula nang sila ay makulong at paminsan-minsan lamang nagpadala ng signal upang hindi sila mapansin ng halimaw na Kraken. Matapos dito, pinadala ni Victor ang maraming nakaligtas sa mini submarine, hanggat kaya nilang isiksik ang mga ito, ngunit malinaw na kakailanganin nila ng 2 biyahe para mailigtas silang lahat. Dahil sa sitwasyon, nagpasya siyang manatili kasama ang kanyang kapatid, at isang mekaniko ang papalit sa huling piloto. Makikita natin, na nag-install ang mini submarine ng tracker sa pangunahing ilong ng submarino, para mahanap nila ang lokasyon kapag bumalik sila, ngunit kinailangan nilang patayin ito, nang mapagtanto nilang maaaring makaakit ito ng pansin ng Kraken. Nang sa wakas ay umalis na ang mini vessel,
Nayanig ang buong submarino, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito bumagsak. Di nagtagal, narating nila ang main submarine, at agad na sinimulan ang pag-aalaga sa mga nakaligtas. Samantala, malubha ang sakit ng kapalit na piloto upang gawin ang isa pang biyahe, kaya humingi si Julia ng tulong kay Oscar, kung saan may karanasan si Oscar sa trabaho sa submarino at pumayag siyang sumama sa susunod na biyahe. Habang umaalis ang mini vessel, nakita ni Olshansky sa radar na muling kumikilos ang Kraken. Lilipat ang eksena, kung saan nagpasya sina Victor at Alexander na kunin ang mga sandatang hiniling ng kanilang mga opisyales. Pumasok sila sa lugar ng nasirang submarino at nahanap ang mga code sa safe. Ngunit nang subukan nilang gamitin ang mga ito sa computer, hindi tumugon ang sistema. Hindi sumuko si Victor, at pagkatapos subukan ng maraming pindutan, ay sa wakas nagawang buksan ang computer. At natuwa nang makita na gumagana pa rin ang mga sandata. Na-detect ng mini-submarine ang resulta ng electromagnetic pulse at sinimulan nitong sundan ito. Sa main submarine muli lilipat ang eksena, kung saan natakot ang tripulante nang makita nilang sobrang lapit na ng Kraken. Nagmadaling inilapag nila ang submarino sa ilalim ng dagat at pumasok sa silent mode. Itinulak ng Kraken ang isang malaking bato na tumama sa submarino, at di nagtagal ay nagsimulang lumipad muli ang mga rivets dahil sa pressure. Nagsimulang pumasok ang tubig sa isa sa mga compartment, kaya hindi alam ng tripulante kung kaya nilang panatilihin ang silent mode ng matagal. Kasabay nito, nakarating ang mini-submarine sa wreckage, at habang sinusubukang makalapag ito, ay aksidenteng tinamaan nila ang tracker at swerte silang napaganya ito. Samantala, malapit nang umatake ang Kraken sa main submarine, ngunit nang maramdaman nito ang tracker, nagsimulang itong lumangoy pabalik papunta sa kanyang lungga. Dahil dito, agad na inutusan ni Olshansky ang tripulante na samantalahin ang pagkakataong ito para umakyat sa ibabaw. Sa kabilang eksena, gumagapang si Victor sa isang tubo para maabot ang mga sandata sa torpedo room na naharang ng mga wreckage. Makikita natin na narinig ni Alexander ang paglapag ng mini-submarine at sinabi sa kanyang tripulante na sumakay habang hinihintay niya ang kapatid. Lilipat ang pangyayari, na nakarating si Victor sa silid ng mga sandata at sinimulang ilagay ang mga code sa mga torpedo. Habang si Alexander naman ay inaasikaso ang computer. Aabutin ng ilang sandali bago mag-load ang mga sandata, kung saan ay magbibigay ito ng sapat na oras sa Kraken para matagpuan sila. Samantala, naghahanda ang tripulante sa pagbangga, habang nagsisimulang magpaikot-ikot ang mga tentacles sa paligid ng submarino. Makikita natin na nag-usap ang magkapatid sa radyo at humingi ng tawad sa kanilang mga nakaraang pag-aaway. Sa kabilang eksena, ay nagawa ng Kraken na punitin ang kalahati ng submarino. Ngunit sa kabutihang palad, ang tinamaan ay ang buntot na walang laman. Nang nagpatuloy ito sa pag-atake muli, ay nagkoordina ang magkapatid sa kanilang mga galaw at sabay na pinindot ang mga buttons para tuluyang simulan ang sandata. Dahil dito, ay isang napakalakas na pagsabog ang nagpainit sa halimaw at naging sanhi ng pagsabog nito, na nagresulta sa isang malaking sinag ng liwanag, na nagbutas sa yelo ng Arctic at umabot pa sa himpapawid. Masasaksihan natin na dahil sa tubig na pumupuno sa submarino, nagmadaling bumalik si Victor sa tubo, para makasama muli si Alexander. Malapit nang sumabog ang mga sandata, kaya kailangan nilang magmadali. Nagsimulang lumubog ang submarino, at makikita natin na ang malalakas na alon na tumatama sa mga koridor ang dahilan kung bakit nagkahiwalay ang magkapatid. Hinanap ni Victor si Alexander at nakita niyang lumilitaw ang kamay nito mula sa tubig. Hinawakan niya ito at hinilang mabuti, hanggang sa nailigtas niya si Alexander. Matapos dito, ay nagmadali silang umakyat sa hagdan at sumakay sa mini-submarine at sinarado nila ang pinto bago makahabol ang tubig. Samantala, sa loob ng 2 minuto na lang bago sumabog ang mga sandata, nabigong lumabas ang mini-submarine mula sa pagkakadock nito. Nang bumagsak na ang mga wreckage pababa sa bangin, naalala ni Victor ang emergency lever at binatak ito, na nagbigay daan sa mini-submarine na tuluyang makaalis. Matapos nito, ay mapalad silang nakaalis bago sumabog ang mga sandata, at ang mga shockwave ay naging dahilan para magpatuloy ito sa karagatan. Lilipat ang eksena, kung saan naghihintay ang main submarine ng balita. Malalaman natin na malapit na silang mawalan ng pag-asa, nang makakita sila ng mga bubbles sa tubig. Masasaksihan natin na ito ang mini vessel, na sa wakas ay mapalad ng nakabalik. Samantala, habang nagdiriwang ang lahat, sinubukang ibigay ni Victor kay Alexander ang relo ng kanilang ama,
Ngunit sinabi ni Alexander na siya na ang mag-ingat nito, dahil si Victor ang nararapat magsuot nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tripulante sa Russia, at sa wakas ay masasaksihan nating muling nagkita ang magkapatid kasama ang kanilang mga pamilya. Dito nagtatapos ang pelikula kung saan matutunan natin, na sa kabila ng mga mabibigat na panganib, ay ang tapang, pagkakaisa, at malasakit ang siyang gumagabay sa atin sa pinakamadilim na trahedya at pagsubok. Isa itong paalala, na ang pag-survive ay hindi lang nakasalalay sa lakas, kundi pati na rin sa pagtitiwala at tunay na pagkatao.